Duterte confidential funds tinanggal na. Marcos Duterte tandem bumaba ang rating. At marami pang iba. Kamusta for me? This is Avor Joseph and welcome to News ID Worthy Recap Weekly Edition number 19. Skip to the timestamps provided if it piques your interest. This will be the summarization of the news from somewhere and roughly the first week of October 2023. Kaya magdana for the blazing side of summation. Narito muna ang mga Pinoy major news. Confidential funds ni Mayor Sara exposed. Naisiwalat ng Commission on Audit ang higit 2.6 billion pesos in confidential fund ng Davao City mula 2016 hanggang 2022. Basically under Mayor Sara. Noong 2016, mayroong 144 million in confidential funds. Noong 2017, 293 million. Noong 2018, 420 million. At every year from 2019 to 2022, ang confidential fund ng Davao City ay nasa 460 million pesos. Kaya naman palang lakas ng loob na humingi ng confidential funds. I mean, napaka-entitled niya. Kaya siguro mayroon siyang ganoon kalaking entitlement sa pagkuha ng confidential fund na kailangan niya pa mag-temper tantrum at i-call out ang mga oposisyong nagbabantay sa kanyang paggasta, pati na ang mga nakaakibat na irregularidad dito. Gumastos pa nga ng 125 million pesos in 11 days. Mind you, humingi si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ng sumatotal na 650 million in confidential fund. Kasama sa kanyang budget na 2.3 billion para sa fiscal year 2024. Around 300% compared noong 2022 budget to 500% compared noong 2017 budget. Basically, 300 to 500% higher kung ikukumpara sa budget ng dating Vice President na si Leni Robredo. Kung ikukumpara rin sa budget ni dating Vice President Jejomar Binay ay 1,300% compared noong 2011 to 460% compared noong 2016. Noong unang buwan niya sa opisina ay nanghingi agad siya ng 510 million pesos, nadagdagan lamang siya ng less than kalahati ng kanyang nahingi na 200 million pesos. But that 200 million pesos, basically, noong 700 million lamang ang naging budget ng OVP noong 2022, nadagdagan siya ng 200 million to 900 million pesos. Nabulgar ang 125 million pesos in confidential and intelligence funds na idinagdag sa dating 700 million pesos na naaprubahan ng Kamara gamit ang augmentation mula sa contingency fund. Maraming umangal at komisyon sa legality ng fund transfer or augmentation dahil hindi raw kasama ang line item para sa confidential funds or intelligence funds dahil walang confidential fund ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo para ma-augment. Even si Binay walang ganon from 2012 to 2016. Hindi lang si Robredo. Si Senator Bato de la Rosa na inis pa nga, tinatanong kung bakit walang ganitong inquiry ang oposisyon noong si Vice Presidente Leni Robredo pa ang nakaupo. Sinabi niya rin konting araw, 19 days lamang ang nakalaan para magastos ang nasabing fund. Ito lang po ang masasabi sa inyo, Senator Bato de la Rosa. Wala ngang confidential fund or intelligence fund ang OVP simula noong 2012 under Binay to Robredo. Nag-jump sa 500 million pesos at sumatotal na 650 million pesos para sa isang head. Maraming nagawa ang Vice Presidente even though she worked for a fraction of Duterte's budget. Walang umaalingaw-ngaw dahil walang usok para hanapan ng apoy. Kasi nga transparent. Kaya nga kailangan ni Sara magpa-inject ng 250 million pesos in confidential fund kasi walang ganun ang OVP. Hindi niya kinailangan yun. At isa pa, hindi porket nakalaan ay kailangan mo nang gastahin. That's one of the problems with our agencies. Para hindi mabawasan ang next na budget, ay gagastusin ang lahat at even magra-run on a deficit. Kaya tayo nagkakaroon ng utang-utang na yan. They're also doing it in the US, lalo na sa defense budget nila. I mean, I'm not even nakakamping, but this shit is goofy as fuck. Kung gusto niyo pa ng in-depth explanation, panoorin niyo na lamang ang mga nakaraang episode patungkol dito. Pero, paano nga ba magkakaroon ng oversight ang mga pinagamitan ng confidential at intelligence funds, especially sa mga ahensya ng gobyerno? Ngayong pinagpapaliwanag ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung paano ginista ang 125 million pesos in confidential funds sa loob ng 11 araw o 11,363,636.36 per day for 11 straight days, binigyan ng OVP ng COA or Commission on Audit ng Audit Observation Memorandum o AOM kaugnay sa kanilang paggasta
sa sangkatutak na salapi in less than a fortnight. Now, kahit na confidential fund ang tawag dito, nangangailangan pa rin ito ng oversight to avoid misappropriation ng mga budget ng pera ng taong bayan. Pero hindi naman ito madalas, ang kakaunting eyeballs lamang ang makakakita ng paggastos nito. And if friends sila, maybe hindi nila ipa-flag ito. Kailangan pa rin nila magsumite ng quarterly accomplishment report sa President at House of Representatives at Senado kung saan nagamit ang mga funds na ito. Pero dahil unilateral lang ang ating Presidente, House of Representatives at basically Senado as well, para ma-audit ang mga confidential at intelligence funds, number 1, kailangan magsumite ng physical at financial plan ang mga ahensyang may CIF sa COA. Ang mga namumuno sa ahensyang may CIF ay dapat magsumite rin ng special budget request sa Department of Budget and Management. At kailangan mag-endorso ang CIF ng DBM sa opisina ng Presidente, basically to have a patronage system saying kaya they need it. Kung inaprobahan nito ng Office of the President, which most likely they will, doon lamang i-release ang kwartang hiningi ng mga ahensya. Kapag nagamit na ng mga ahensyang ito, kailangan uli nila magsumite ng dokumentasyon kung saan ginagamit ang mga CIF sa COA sa isang nakaselyadong envelope. Tsaka lamang may check ng COA kung naayon ba sa batas, pero dahil hindi rin naman natin alam ang implementation ng rules na ito. Yung mga nasa COA lamang ang makakakita nito kung may anomalya ba sa naturang paggasta ng mga funds. Kung mayroon, tsaka lamang sila magbibigay ng AOM upang makapagpaliwanag na kailangang isumite sa loob ng 15 araw after haina ng COA ng AOM ang mga ahensya nito. If COA rejects the explanation, it will issue a notice of disallowance upang maisoli ng ahensya ang pera na ginamit for CIF, pero kung wala, mag-i-issue ang COA ng credit notice. Wala ring punishment sa paggasta ng kaban ng bayan kung hindi sumunod sa patakaran sa pagkuha ng nasabing kwarta. Confidential funds ni Sara tinanggal na. Matapos ang walang habas na pag-iimbestiga ng oposisyon ng taong bayan, tinanggalan na ng confidential funds na umaabot sa tumataginting na 650 million pesos si Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte. #The world is healing. Dahil sa pressure ng taong bayan at ilang opposition and normie lawmakers, tinanggalan na ng liderato ng Kamara ng confidential funds ang head ng OVP at DepEd. Sinasabing i-allocate na lamang nila ang natanggal na 650 million pesos na confidential fund sa intelligence budget ng mga security forces na nagbabantay sa West Philippine Sea. Kung ating mapapansin sa proposed budget ng Office of the President at Department of Budget and Management, pumapangalawa sa pinakmalaking one department confidential fund ng OVP, though measly compared to the 2.25 billion pesos in confidential fund ng Office of the President. Meron pa dagdag na 50 million para sa Department of Agriculture. Mas mababa ang confidential fund ng mga Department of Agriculture under BBM, Finance, Environment and Natural Resources, Foreign Affairs, Information and Communications Technology, Interior and Local Government, Department of Justice, National Defense, Social Welfare and Development, Transportation, pati na rin ang Office of the Ombudsman, Commission on Audit at Commission on Human Rights. Imagine? Of course, bumalta si Sara na kalaban daw ng bayan ang umaoppose sa kanyang confidential fund. President Marcos and Vice President Duterte trust ratings trickles. In a recent Pulse Asia survey surveying 1,200 adults, President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte's performance ratings has plummeted by double digits among with 3 more top officials in the country. From June 2023 to September 2023, bumaba ang approval at performance ratings ni President Ferdinand Marcos Jr. ng 15% from 80% to 65% nitong mga nakaraang buwan lamang. Samantalang nabawasan naman ang approval at performance ratings ng 11% si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte from 84% to 73%. Si Senate President Meg Supiri na nagpasa ng Maharlika Fund, nabawasan ng 6% from 56% to 50%. Though I don't think it's because of the Maharlika Fund itself. Samantalang si House Speaker Martin Romualdez nabawasan din ng 11% from 52% to 41%. Samantalang si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo bumaba ng 10% from 44% noong June to 34% nitong September. Now, I'm not going to act like this is such a big deal considering most of them still have great approval ratings, especially the President and the Vice President. They're still loved by most of the country, and this survey just goes to show you how much the Filipinos love their President and Vice President considering they had 80 and 84% approval ratings back in June. And even with a huge double-digit plummet in ratings, nasa taas pa rin sila. Napakataas ng kanilang approval and trust rating considering maraming sigalot ang nangyari sa loob ng ilang buwang iyon from June to September. Tulad ng kudeta sa unilateral na House of Representatives concerning GMA, ang ating inflation rate lalo na sa mga bilihit kinonsumo, ang higit 5 trillion peso budget, 14.52 trillion na utang, 61% debt
debt to GDP ratio. I mean, mind you, hindi tayo US or Japan para ignore yon. Pero also, debt is good if utilized properly. Mga cartel at failings ng Department of Agriculture Secretary na si President Marcos din. Numerous foreign trips in the first years ng presidente, which is why binansagan siyang Ferdinand Magellan Jr. Pati na ang walang katigil-tigil na confidential funds na yan. Buti na lang wala na confidential fund ang OVP at DepEd. Narito naman ang mga Pinoy minor news. PSA, inflation rises in September. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat ang antas ng inflation rate from 5.3% to 6.1% noong Setyembre, 0.8% more than of August 2023's inflation rate. Rice price caps removed. Nilift ni President Ferdinand Marcos Jr. ang price caps sa mga bigas, particularly the regular and well-milled rice, na pinako sa 41 to 45 pesos respectively, roughly a month after implementing the price ceiling. Sinabi ng ating Secretary of Agriculture at President Ferdinand Marcos Jr. na dinidiscourage ng price caps at price ceilings na ito ang hoarding ng mga retailers at distributors to pump up the prices. 13 pesos minimum jeepney fare approved. Inaprobahan ng Land and Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagdag ng pamasahe sa ating mga public utility vehicles, the traditional and modern jeepneys, na naging sentro ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Itinaas ang pamasahe para sa mga traditional at modern jeepneys ng isang preliminary 1 peso hike, 13 pesos para sa traditional at 15 pesos para sa mga modern jeepneys. Ikino-consider na rin ang permanenteng 5 peso fare hike na pinitisyon ng numerous transport groups. To be honest, long overdue na ito dahil sa patuloy na price hikes at ang mga monopolya ng OPEC ay isa sa mga dahilan sa pagtaas ng presyo ng krudo, pati na ang pag-o-open ng mga ekonomiya ng mga malalaking bansa, increasing the demand, particularly China. Isa pa sa mga penitisyon ng ating mga jeepney drivers at ilang eksperto ay ang pagsuspend ng excise tax sa mga produktong petrolyo, pati na ang mga taripa at pagkaroon ng free trade agreements sa mga resource-rich countries. Kaso ng flu or trangkaso, tumaas. Ay sa mga eksperto at datos ng DOH, tumaas ng 50% ang mga kaso ng trangkaso sa Pilipinas. Ay sa the Department of Health, maasahan pa rin natin ang mas lalo pang pagtaas ng mga kaso ng trangkaso o flu dahil sa pabago-bagong klima. Maybe yun yung tinutukoy ni PBBM nung winish niya maging maayos na ang agrikultura at malaman natin kung ano ba talaga ang weather. Wet season ba o dry season? Para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Ayaw niya siguro magkasakit ang ating mga farmers, which will put a strain into their backs and, hamper the production. Kaya yan ang hiniling niya. I mean, napaka-thoughtful. Love you talaga. Ito naman ang mga notable international news. Republican House Speaker Kevin McCarthy ousted. In a shocking development, ang Republican House Speaker na representative ng 23rd District of California na si Kevin McCarthy ay na-oust ng Freedom Caucus, isang subgroup ng Republican Party also related with the MAGA or Make America Great Again or Trump Republicans. Isa sa mga leading voices ng Freedom Caucus ay si Florida's 1st District Representative Matt Gaetz na nagalit dahil nagbigay ng concessions sa House Democrats ang kanilang House Speaker na si Kevin McCarthy upang ma-extend pa ang operasyon ng gobyerno ng United States at maiwasan ang total government shutdown na nangyayari kapag walang General Appropriations Bill na naipasa at naaprubahan sa Kongreso, Senado at ng Presidente. Matatandaan ding noong si Florida Representative Matt Gaetz at iba pa ay nang-obstruct ng nomination at pagpanik sa posisyon ni Representative Kevin McCarthy noong una pa lamang. Dahil to be fair, hindi popular na personalidad si Kevin McCarthy sa mga Republicans na mayroong slim majority sa Kongreso dahil walang red wave na nangyari regarding the recent congressional elections. Dahil sa kanilang slim majority sa Kongreso, napaka-volatile ng kanyang posisyon, lalo na't mayroong Freedom Caucus at hindi siya ganun kapopular. Kahit ilang Republican representatives lang ang bumoto sa ating caucus, dahil nagkaisa sa wakas ang mga Democrats sa House of Representatives with all voting to evict Kevin McCarthy, iilang Republicans lamang ang hinihingi at nabigay para matanggal siya sa posisyong ito. Lalo na't malapit na ang susunod na eleksyon, ang stand na ito ay isang big fuck-up ng mga Republicans dahil makikita nila at may papaalala na naman sa taong bayan, especially sa mga undecided, unregistered to either political party voters na napaka-disorganized ng party na ito. Lalo na with Trump being indicted without jury and even facing
multiple charges. Malaking impact ito dahil ang United States will literally shut down 45 days after this. Hindi nila mababayaran ang kanilang mga utang. It will all come to a halt. Government workers won't get their payment and will increase the volatility of the largest economy in the world. I mean, not that this is any different. The US will still function, though maraming ahensya ang hindi mababayaran or completely cease to function. Joe Biden visits United Auto Workers. Sa panibagong historic first, bumisita at nagpahayag ng suporta si President Joseph Robinette Biden sa mga nagsistrike na auto workers sa Michigan. Ipinaprotesta ng mga manggagawa ang makatarungan at sapat na sahod amid economic uncertainties at record high profits ng Big 3 automakers na Ford, General Motors at Stellantis. Isa itong malaking dub sa presidente ng United States dahil pinapakita nito sa maliit na gesture na ito ang paninindigan sa kanyang worker-friendly at social justice rhetoric. Ang pag-a-attend ng isang napaupong presidente ay isang malaking senyales ng suporta para sa ating mga manggagawa. Upon sa strike ng United Auto Workers ay kasunod ng malaking strike sa Hollywood. Ang WGA o Writers Guild of America na sinundan rin ng SAG-AFTRA o Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists na like the United Auto Workers ay nanghihingi ng proteksyon at assurance tulad ng better working conditions, benefits, and for the actors naman na hindi silang mapapalitan ng AI kasama na ang kanilang works pati na ang mga residuals o bayad kapag ang kanilang isinulat ay nasa-stream online, especially sa Netflixes and any other streaming services. Actually, meron na silang preliminary agreement that will last until 2026. So, that's a bit icky. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition for roughly the first week of October. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa mga panonood mga kabayang Avoid me. Like, subscribe, and follow my links and socials on Avoid Joseph that will be linked down below. Sa susunod muli, paalam.